Maayong adlaw, maayong pag-abot diri sa tuang Yutan Tabunan PH. Ah, Ninap ko karon para sa tuang bag-o nga or reaction video mahitungod sa mga panghitabo karon sa tuang nasod o naatay video karon diri na mahitungod sa um may kalabutan sa speech ni House Speaker Martin Romualdez sa iyang pagbalik gikan sa atong hibaw-an gikan siya sa iyang kuan Tacloban nya nibalik siya karon. And that is why giputol nila kadali temporarily suspend nila ang Congress hearing sa budget ni Sara kay mo-address ni siya. Okay. So sa atong previous nga video nisgutan na to nga kuan nisgutan na to ang timing no sa paghatag niya og speech kay before siya nihatag og speech a few minutes or even hours lang si President Bongbong Marcos ni-release sad og statement against sa statement ni Sara regarding assassin. Okay. So basically mura katag makapangutan na ta initially kung nagsabot ba or coincidence lang ba ang tanan. Okay. Well, anyway, dili na mao tong i-analyze karon atong hatagan og reaction. But kung unsa mahitungod ang speech ni Martin Romualdez. Okay, so atong paminawon, wala pa ko kadungog ani, this is my first time na ato lang analyson ang iyahang statements. Okay. So kung namo yung mga makita dira, comment lang or namo yung mga ma-analyze dira siyang statement, i-comment lang aron matong mahisgutan. Sige, atong mag-play ta. Ato lang i-speed up ni para mapaspas. By the way, ang kanina tong video nga gikuha gikan ni sa YouTube channel sa House of Representatives. So I hope dili gyapon ta makuha na ni copyright issue. Ato ning kuan. At so amo na atong gi-recognize karon nga kani nga video atong gigamit sa House of Representatives ni sa ilahang coverage sa live session nila. Okay. So atay play. Session will resume. Majority Leader, our dear colleagues, the Honorable Speaker, Ferdinand Martin J. Romualdez will address the body. First, yun na day amin wala na. Like nag-speech na naka sa mic dira ni tawag kag someone para mo introduce nimo. Okay. Nga pag-introduce nimo na makpak silang tanan na marog. Ay, like, I don't know. So, well, anyway, kung inani lang practice dira, miss, or magkanang, well, para na ako mara siya o kana self-serving nga ako ano, uy, i-introduce ko niya knowing nga naa ko diha di pa sila mo barog. So usually mo gud mag-attend kag seminar, mag-attend ka o kanang imina na mo speech. Usually di pa di ka nang mga speakers di mo lang pakita dili mo barog dito sa front kung naa na mo gali balingkod ra sa kilid. Buhat pa na sila gi-introduce and then mamakpak ta mo barog kay ni doon na siya mas busy kay na siya dito tubangan niya nitawag siya og laing tao para introduce siya and then makpak sila na marog. Ayun siya to padayon. My distinguished colleagues, I stand before you today with a heavy yet resolute heart. Recent events compel me to address not only the accusations that have been hurled against me, personally, but also the attacks on the institution we hold sacred, the House of Representatives, the heart of our democracy and the voice of the Filipino people. Well, basically,
the House of Representatives, sacred, as you mentioned it, of course. But dili ang inyong institution ang gi-attack, kang inyong mga tao kung giunsa pag-represent ang inyong institution. So ayaw og balian ang pag-state dira, ayaw balia tungod sa imong statement para inyong lipaton ang mga tao. Again, agree me, respetado ang irespetuhan inyong institution. However, ang mga tao nga nag-represent sa inyong institution, apil ka, questionably. Let me begin with a matter that is both alarming and unprecedented. The Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, admitted to contacting an assassin to kill President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, and myself. Let me be clear. Plan ba ay buot? Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalita. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng So take note, isa itong direktang pagbabanta. So basically, kung kamo naminaw mo sa statement kabahin sa assassin, o kamo na decide kung direct ba gyud to siya. And kung kamo nituo mo ani ni Martin Romualdez ang statement nga direkta nga pangbabanta, ano medyo questionable ta diha nga kapita. bayan. Ano makpak sila? Sa may ang itupakan, ana? Siguro ni bayad ni tagapakpak. Such statement is not just reckless, it is dangerous. It sends a chilling message to our people, a message that violence can be contemplated by those in positions of power. This is not just an affront to the individuals targeted, it is attack on the very foundation of our government. Okay. Take note mo sa statements. Gifront ang Filipino people ha. Like, sa nila na attack against Filipino people. Okay. So, dangerous daw. Dangerous ang contemplation. Kung imong patanaw, well, anyone can contemplate yung panaw. Regardless sa posisyon niya sa kinabuhi. Be it normal, ordinary na siya nga tao, be it politiko na, may posisyon sa tungganan, o even ka ng mga businessmen, they can even contemplate. It's just simply contemplation. And yet, on the use of the term contemplation, medyo questionably po na diha, sir, kay could be you are just simply using the term to trigger individuals, especially mga ordinaryo katawhan nga kani giplano ni kay contemplation man ang imuhang term. Okay? And on the use of the term, this is not normal. So, kung yung tanawon, wala tay basis or wala kay basis on the normality of the expression nga gigamit ni Sarah. Okay? And in fact, most of us, kadaghan sa mga tao nga mabutang sa ingon ana nga posisyon would agree nga normal nga maglagot and to express whatever disappointments nga nahitabo sa iyang situation. Okay, so again, kung bantay-bantay ta sa mga statements nga gigamit, sa mga terms nga gigamit, kay eventually mao ni magbalik-balik og play on yapuhon or gamiton sa ato ang mainstream media para mooy itatak sa hunahuna sa mga tao. Okay? Oh, by the way, atong intawod panawagan nato kung ansan siya nga district. Intawod ay na intaw ninyo kung nakauyon mo kung unsay nahitabo dira sa inyong sa tuwagan ni komunidad tungod sa ani inyong politiko o kamo ni bahala dira. Problema kay nang damay mo guni siya diri sa moa or sa tuang tibok nasod, nadamay yung tibok nasod ani niya. Okay. Kung nakauyon mo, kamo lang diha unta, di mo ta damayon. Asa man ni siya Tacloban. Okay. I believe wasad ko yun siguro mga taga Tacloban ani niya.
Anyway, makita na nato karong eleksyon. Oh, ga-election raman ta na itingog mga tao. Kanay nigbutar na to. Upo daog gay ni. Ade, probably makaingon ta. Gana nakauyon ang mga taga-Tacloban ani niya. Okay, siya ato si padayon. It is an insult to every Filipino who believes in the rule of law and the sanctity of life. Violence has no place in our society. It is irreconcilable with the values that have taught and guided us for years. Values of respect and amicable, peaceful conflict resolution. We cannot let this pass as mere rhetoric. The gravity of such confession demands accountability. It demands answers. It demands that we, as representatives of the Filipino people, take a stand to protect our democracy from any and all forms of threats. Oh, mabita naman gibuhat ron. You're also a threat, man said. Okay. So, take note ha. Well, maybe safe para nila, safe gamiton nga kung yung tanaw na analyze on gi-reconnect na nila threats sa tibok nasod, threats sa tibok Filipino. Okay. Kung yung tanawon, like mora ni statement, no? Mao ni siyang statement, hypothetical yung statement. Kung naimahitabo na ko, siguro amo ni tawhana ang ang mga basli. Okay, ang basla nimo. What are the instructions? Okay, and yet karon gi-frame na pod nila nga tungod na nga statement kaning tawhana si Sara Duterte or the Vice President is a threat to the entire Filipino people. Kay kuno lagi si President ang kani sila na address patugdanan mo ay representative sa Filipino people pa. Tanawang logic to. Okay. Ah, actually the threat is questionable magali. Oh no. Questionably siya. There's a threat. If there's a threat, na diho, easy access ra ni dihang tawhana. Barbaro ra na, nagpa-press con ra na, naisuod magay na sa inyong premises dira sa Congress. But while nisulti siya, naari siya sa inyong premises, di ba? If it's a threat, o address the threat. The actions of the Vice President will go down in the annals of history like a nightmare that will haunt our people Still, poetic kayo. for generations. And this House will do whatever we can to protect the dignity of this institution and the 100 million Filipinos we represent. Lumakpak. Now, let us address another serious matter. The Vice President's unfounded and baseless accusations that I am plotting to destroy her because of alleged political ambitions for 2028 elections. My colleagues, these accusations are not only untrue, they are a desperate attempt to distract from the real issues at hand. Malinaw ang katotohanan. Ang trabaho ko bilang speaker ay maglingkod, hindi manira. Ang politika na paninira ay hindi kailanman naging bahagi ng aking prinsipyo. Okay, sir. Samdin ninyong gibuhat karon dira sa House of Representatives. Mabita na yung gibuhat. Kanay mo statement tan, paninira naman na. Diba? Oo. May allegations na ay mga kuan, hindi mo na sa tubagot. My focus has always been on fulfilling my responsibilities as Speaker of the House, leading with utmost integrity, untarnished by division and self-interest, and guided by the principle that every action and decision I take must always be for the benefit of the Filipino people. Tuod. Kaya sir, questionably lang yan, di ba? Kanang, bata mga katauhan, nabantay na ta ka statement gali nga kaniyong gibuhat para sa inyo ani, kaniyong mga decision making para sa inyo ani, kana medyo lata na medyo kayo na, kanang di na kinahanglan og kanang graduate ka high school para makasabot ka nga may na statement. Ilad naman. Okay? Kay kung tinudan na sir nga kanay inyo decision making na para na sa mga katauhan, daghan na tag na mga na-improve karon nga kanang PhilHealth, kanang mga hospitals nato sa probinsya, di ba?
Bisan inyong kuan dira buhat mo balaod dira kung kamo diha tanan elected public officials magpa-hospital mo kung in kasong masakit mo dili mo allowed sa sa private kana nindot na sir hospital mo di mo dapat di mo dawatan sa private dapat ato mas public para kamo mismo makasuway maka-experience mo unsay service sa public hospitals na to para makanas katawhan ninyo butang na ibuhaton niyo balaod na di man may ilaron. These unfounded accusations are not just about me. They are an affront to the House of Representatives. They are an attempt to erode public trust in this institution, to sow division, and to create chaos. We choose unity over division, dialogue over conflict, and cooperation over confrontation. Why these baseless accusations? The answer is simple. To divert attention from the mounting evidence of fund misuse under her leadership at the office of the Vice President and Department of Education. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements, and the lack of transparency demand answers. We will not tolerate and accept vague. Kung tanang tanawon sir nga conclusive gali imong mga statement kana imong mga statements dira karon na ongoing hearing kangaroo court nang may klaro nga hearing kana basically kana imong statements daan is simply contradiction sa imong gi-claim earlier nga di ka, di ka motira di ka mo okay kana imong mga statements daan conclusive na conclusive siya wala pa gyud mahuman ang COA kamo ni conclude na mo nga mao ni ang gibuhat misuse of funds niyo gamit na mo term misuse of funds okay and yet mo ingon mo ni nakalisodan ni sir nga kamo ra gyud maayo permi lisod ingon ani sir Explanations and evasive responses. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Accountability is not optional. Transparency is not negotiable. Those entrusted with public funds must be prepared to explain where it was disbursed and how these resources were utilized. Hindi ito personal. Ito ay usapin ng pananagutan at tiwala ng taong bayan. Instead of providing clarity, we have seen attempts to shift the narrative, to create distractions, and to fabricate stories. But let me remind everyone, the truth is resilient. No amount of noise can drown it. This House of the People is a sacred institution. It is the embodiment of the ito sir okay ikaw mismo naara ba kay issue sa Okada the truth is resilient swerte lang ka kana ka sa position you're in control nimo especially ang ato ang mainstream media so wa na ma-cover wa na ma-expose ang imong kabuang dira influencing the Supreme Court sa decision kabahin sa pagmanage sa Okada and yet karon naa ka diha Jesus. people's will and its dignity must be upheld at all times. Diba? So, sige lang, if kung kabantay ta kanilang mga statement, the people's, they would always use the phrase na for the people's koan, will, is the people's will. I mean, kung sa inyong stand dira, you are not, it's not necessarily the stand of all the people. Okay? It's not necessarily the stand of all the people. Kung kabantay ka karon sir, mga tao nang reklamo na inyong mga gipangbuhat, ay kung na wag gyud nakasulti ninyo ana ay kung na wala gyud mo'y relatives and friends nga exposed sa social media ay kung na wag gyud nakasulti ninyo nga boss or sir congressman sir speaker medyo daot bati man kay tag reputation diri sa social media tungod ani inyong gipangbuhat nga nagpataka lang mo investigate nagpataka lang ko mo pangutana nagpataka lang mo dira sa inyong hearing ipangtudloan pa mo diha og mga abogado kung unsay angay buhaton during sa hearing, unsay asa kutob ang inyong capacity mo question, ay tinawagin nakasulti ninyo ana.
Yeah, and yet karon mo claim mo people's will na yung inyong ipangbuhat. Ang Kongreso ay sagrado. Ang mga patakaran at seguridad dito ay hindi nilalabag. Ang paglabag sa mga ito ay kawalang galang sa taumbayan ng ating pinaglilingkuran. Diba? Oh. Kawalang galang sa taong bayan nating pinaglilingkuran. Tinood man, no? Kay the House of Representatives should represent the people. Pero ang naamong ko diha, sir, kamo man gud nga naa diha, naglingkod dira, kamo may angay ang tangon gud, kay you are tainting the House of Representatives, the reputation of the House of Representatives. Kidaot ninyo ang reputation. Mo na nga kusog kay mo demand ang hitabo karon ni demand na mo og respect. It is because ang mga tao naglisod og hatag og respeto ninyo. Bisan na unta, bisan mahitabo, nag-stem ang respeto sa inyong agency as House of Representatives, kung asa ka mo nga representative, wala na hinuon, nahimo, nang nahitabo, ni demand na mo, kay nakita sa mga tao nga dili mo angay irespeto. Mao ni nahitabo sir, kung huwag na ka-istorya ni mo ana. Disrespect for the protocols, security measures, and leadership of this institution is not just a breach of rules, it is a breach of trust. To mock our protocols, to defy our orders, and to malign our leaders is to disrespect the Filipino people who elected us. Diba? Nung kabantay ka, sige siya balik-balik sa Filipino people. Diba? So, kung naka-remember, tanan sa tuang subject sa college, kita tanan ni undergo man gyud og subject nga logic. It's a fallacious statement. This is appealing to the people. So, it's appealing to the people. Sige lang yan nga, balik-balik nga is to the people, to the people. Kung naay disrespect na hitabo diha sir, diha na sa inyong individual personalities, sa inyong presence as individual persons, not necessarily sa House of Representatives. Dili man pwede ang institution respetado, ang naa dira dili ang irespeto. Kay wala mo respetuhon. Unsa man day buhaton sa mga tawo nga kuan dira? Wala man na ang mga tawo nga na diha, wala man na ang hilabot sa mga gamit, wala man na ng guba. Okay? Nireklamo na sa inyong mga binuhatan. Kay sobra na ang inyong pagpangawat diha. Asa makapangita og kuan nga ang kawatan mohangi og respeto, ban gali ana madakpan sa karsada kulata man gani. Kamo no respeto kami, awat mo dira. Ngay mo respetuhon. To serve. This House operates on the principles of the rule of law, transparency, and accountability. These principles are the bedrock of our democracy. To undermine them is to weaken the foundation upon which our nation stands. My colleagues, I call on you to stand with me in defending this institution. Ipaglaban natin ang dignidad ng Kongreso. Ipaglaban natin ang katotohanan. Ipaglaban natin ang ating demokrasya. This is not about personal interests. It is about preserving the integrity of the House of Representatives and ensuring that it remains strong and a credible voice for the Filipino people. To the Filipino people, I assure you that this House will not waver in its commitment to transparency, accountability, and service. We should not allow individuals to ruin this great nation with their manipulative tactics, their troll armies, or their few blind followers. We owe it to the Filipino people to remain steadfast in our mission to pass laws that improve lives, protect freedoms, and ensure a brighter future for all. Finally, I reaffirm my unwavering support for President Ferdinand R. Marcos Jr. and his administration.
Together, we will continue to advance reforms and policies that will lead us to economic recovery, national security, and a more equitable society. Ang laban na ito ay hindi tungkol sa akin, hindi tungkol sa inyo, kundi para sa ating bayan at sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Oh, di ba? Sige nga yun na balik para sa Pilipino, para sa kinabukasan, di para sa atin. Okay. So, sa pila like voters nimo nga nakapadaog nimo or kamo diha mga congressman pila man ka votes nga nakuha ninyo nga para makalingkod mo dira. Yeah, sige mo claim nga para sa Filipino. Okay? Unwavering support to President Bongbong Marcos. Kuha mo gali na klaro ang iyang mga decision making para sa Filipino people. Sige lang. Let us rise above the distractions. Let us reject baseless accusations. Let us focus on what truly matters, serving the people and strengthening the institutions that uphold our democracy. Let us stay focused, steadfast, and committed to the great job we are doing. It is indeed my honor and privilege fighting this battle with and for all of you. Thank you, and may God bless the Philippines. Mabuhay ang Kongreso! Mabuhay ang Sambayang Pilipino! Mr. Speaker, I move to suspend. Okay, so diri lang sa ta, okay kung kabantay mo speech kasi speech ni ah, Martin Romualdez. Um, iyaha man ang speech, siya may kabuhatan na, of course, iyaha gyud ang i-position nga to the point, advantage and pleasing on the part sa Filipino people. However, kung kita, di na mo kinahanglan o bright ka, intelligent ka, taas mo intelligence level, taas ang imuhang nahuman sa or educational background para makasabot ka sa mga nanghitabuan ni karon diri nila. Kung kabantay ka like, for the Filipino people, and yet, unsa inyo gibuhat karon, unsa inyo gipakita, okay? So, daghan kay issues nga ang inyo tubagon nga ang mga tao mismo ang nipakita or nibulgar sa inyong mga gipangbuhat. So, dili na mo makonek, sir, ang imuhang statement ngadto sa imuhang binuhatan. Naka-issue about sa influence nimo dito sa Supreme Court kabahin sa Okada. And it's not simply allegations, it's a proven fact nga naka-influence. Insert ninyo anang mga budget dira sa Congress nga inyong mga gipang approve atong mga gipang bulgar ni Sara Duterte kanang di man na niyo tubagon. Kana inyong panghatag diha og ayuda. Oh, legalize ninyo ang vote buying. And yet for the Filipino people, kaya mo analyze on kanang inyong ayuda, it's not totally for the Filipino people. Gi-maintain ninyo ang mga tao nga mo remain diha silang current situation. Tagaan lang ninyo kwarta o diha lang mo stay put lang. Kami ray bahala ninyo. Ayan ang mo paningkamot. Kami ray bahala ninyo. You are just simply telling people ingon ana. Yung mga tao nga naningkamot, oy mag-antos. Eh, so kana kamo karon mga naminaw unsa may tan-aw ninyo ani iyang speech? Personally, wa siya way lami. Way lami. Nonsense. Anyat kaning ubang congressman nga mga namakpak, kung di magali tanan, namakpak sila sa nonsense. So, yun sila inana ka mabaw ang ilang intellectual capacity nga pakpakan ng inana nga klase nga speech. Kamo si tan-aw ni. So, una mo yung mga nakita sa yung mga observations kabahin ani iyang speech. So, i-comment diri sa ato ang video or matong mabasa atong ma-discuss pohon. Appeal na to sa atong discussion. Okay, so diri lang sa takutob.
I hope na may nakatuna na may na-aligns na natoy na-resolve na 'tong issue kung naa man. And then, kita-kita ta sa sunod. By the way, ayaw kalimot sa pag-share, pag-like, ug pag-subscribe niini ang atong channel para support para sa kapadayon kita niini atong reaction videos kabahin sa atong mga nahitabo sa nasod. Daghang salamat kini ang Yutang Tabonon PH ug maayong adlaw sa tanan.